Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka. Awit na bayan, pinagkalaka, nakilang biyayang pangako niya, sunsinay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya'y makapili. Dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kapag sobra ang hirap, pagsubok at problema, ang nakikita natin, puro hirap na lamang, nahihirapan tayong manampalataya. Hilingin natin sa Diyos na dagdagan ang ating pananampalataya. May puso na nagpapakumbaba. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa namin palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinadudugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng aklat ni Sirach. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat, o ng patak ng ulan, o ng araw? Sa mga panahong walang pasimula at walang katapusan, sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat, at sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa katas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan, at sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan?
Kanino ipinagkaloob ang makilala sa karunungan? At sinong nakaunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalaga nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao. Ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una, bago pa ang ano paman, likas, ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago, at Juan, nakita nila ang napakaraming tao. Nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo? At ng mga taong iyon, sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig, at nangangalit ang kanyang ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu. Ngunit, hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata, at dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa kanya, at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama.
Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, inulit ni Jesus, mangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumarag sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, niutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata sa lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Ang araw na ito ay nilikha ng Diyos para sa iyo. Minamahal ka ng Panginoon. Yanda mo ang iyong sarili sa milagro ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos. Ngayong araw na ito, God will bless you abundantly. Pero nasa sa iyo yun, kapanalig. Gusto mo ba ng pagpapala? Gusto mo ba ng milagro? Manampalataya ka. Manampalataya ka. Baka katulad ng tatay ng bata, baka ang sabihin natin, Lord, nananampalataya po ako, pero dagdagan niyo pa po ang maliit kong pananampalataya. I believe, increase my faith. Kapanalig, pwede yan. Yung bang, kasi minsan talaga, kapag sobra na yung problema, hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay darating eh. Tapos mga malabagyo, malalaki. Yung man talaga, Lord, ano ba to? Sobra naman. May isang problema, may isa pang problema dumating, may isa pang problema dumating. Ano ba naman to? Iniwan ka ng kaibigan mo, dumurugo yung puso mo, tapos may negosyong nalugi, tapos may nagkasakit na kamag-anak, tapos may na-aksidente. Ano ba naman yan, Lord? Sunod-sunod. Anong gagawin ko? Gusto kong manampalataya, pero parang ang nakikita ko, puro hirap, puro sakit, puro kapansanan, puro hindi magaganda. Lord, increase my little faith. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pwede natin yung ipagdasal, kapanalig. At napakagandang dasal nun. Ang pananampalataya ay regalo mula sa Diyos. Pero ito'y natatanggap ng tao na humihingi nito. Buksan mo ang iyong puso at kung parang ang hirap-hirap manalig, ang hirap-hirap maniwala, ang hirap-hirap manampalataya,
Tandaan mo kapanalig, ang sinabi ni Jesus, kahit may pananampalataya kang laki ng butil ng mustasa, maliit yun, maliit na buto. Pero yung maliit na pananampalataya mong iyon, doon gagalaw ang Diyos. At makagagawa ka, makasasaksi ka ng malalaking milagro. At totoo, alam mo, galing kay Lord yun. Kasi sa mga pagkakataong, nawawalan ka na ng pananampalataya, pero nagdasal ka pa rin. Nawawalan ka na ng pananampalataya, ang nakikita mo na lang, puro negatibo, masasama, pero nagsimba ka pa rin. Nagpatawad ka pa rin. Sumunod ka pa rin. Parang hindi mo na naiintindihan ang mga bagay-bagay. Bakit nangyayari ito, Lord? Pero yung mabuti pa rin yung ginawa mo. Yung pagsunod mo, kapanalig, iyon ang nagpapakita ng iyong pananampalataya. Tayo po'y naliligtas dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya ang nagbubukas ng ating puso upang makita ang milagro ng Diyos. Pero paano mo malalaman na meron kang pananampalataya? Sa pagsunod. Sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Di ba sinabi ni Jesus, sino yung mapalad? Yung nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yung ipinakikita ang pananampalataya sa pamagitan ng kanyang mabuting gawa. Parang ano yan, kapanalig May mga pagkakataon, wala kang gana. Pero babangon ka pa rin. Magluluto ka pa rin. Magtatrabaho ka pa rin. Tatabihan mo pa rin yung asawa mo. Hahawakan mo pa rin yung kanyang kamay. Magmamano ka pa rin kay nanay, kay tatay. Susunod ka pa rin sa mga utos, mga paalala nila. Kahit wala kang gana, gagawin mo pa rin yung tama, yung mabuti. Kahit hindi mo feel, wala kang maramdaman, walang feeling, pero gagawin mo pa rin yung mabuti. At napapansin natin, kapanalig, di ba? Habang ginagawa mo yung acts of service, acts of love, kahit walang feeling sa umpisa kasi walang gana, may araw talaga kapanalig, walang gana, pero ginagawa mo pa rin yung acts of love. Napapansin mo, sa umpisa walang pakiramdam, pero habang ginagawa mo, parang nai-inlove ka. Parang kinikilig ka. Parang nakakaramdam ka ng kapayapaan. Nakakaramdam ka ng mas malalim na kaligayahan. Kasi po, hindi ka gagawa ng isang bagay dahil nararamdaman mo. Hindi ka gagawa ng isang bagay dahil lamang nararamdaman mo, punong-puno ka ng pananampalataya, parang ang gaan-gaan ang pakiramdam mo, ang saya-saya ng pakiramdam mo, may kapayapaan kang nararamdaman, tsaka ka lang ba magdadasal, tsaka ka lang ba magsisimba, tsaka ka lamang pa gagawa ng mabuti. Kasi may araw po, talaga walang feeling. Iba'y nararamdaman mo. Baka nga masakit pa yung nararamdaman mo, pero keep on doing what is good. Magdasal ka. Read the Bible. Magsimba ka. Tumulong ka sa kapwa. Ito po yung mga nakasulat to sa Bible, corporal works of mercy. Sa paggawa mo nito, doon nabubugsan ng puso at doon na ipapahayag natin kung sino yung pinananampalatayanan natin. Di po ba ganun din po yung mga mag-asawa, mga magkasintahan? Yan, si Kuya Emil, yung nagbasa kanina, mahal niya yung asawa niya. Alam naman ng asawa niya yon. Pero may ginagawa din si Kuya Emil para ipakita yung pagmamahal niya nung Valentine's. Ano ba ginawa mo nung Valentine's? May binigay?
bulaklak, chocolates, nag-date pa po sila. Ito po yung mga acts of love, acts of service. May pagkakataon, baka walang feeling sa umpisa, pero habang ginagawa mo, doon nga, kinikilig, natutuwa, nasusurprise. Hindi ka gagawa ng isang bagay dahil you feel good. Gawin mo muna yung mga good actions. At yung good actions na yon, it will bring about feelings of goodness. Gawin mo yung pinagagawa ni Lord, and then may mararamdaman ka. The feelings will follow. Pero kakaiba yung feeling na mararamdaman mo, isang malalim na pananampalataya, isang malalim na kaligayahan, isang malalim na kapayapaan. Kasi ito'y bunga ng pagsubok, ng hirap, na hindi ka sumuko. Kasi kahit nahihirapan, umiiyak, tumatangis, nagdasal ka pa rin. Kahit may sakit ka, kahit parang hindi pa binibigay yung hinihingi mo, parang hindi pa sinasagot yung ipinagdadasal mo, you continue to do good. Sumunod ka pa rin sa Diyos. And then talaga, patutunayan ni Lord, hindi ka pala niya iniwan. Hindi ka pala niya pinabayaan. May ginagawa pala si Lord. Talagang sinasabi lang ni Lord, manampalataya ka lang. Maghintay ka lang. Wait lang. May plano ang Diyos at maganda ang plano ng Panginoon. Just like yung anak, sabi ng tatay, mula pa po nung bata, ayan, ganyan na yan eh. Ang tagal. Pero in God's perfect timing, nung dumating si Jesus, hindi kaya ng mga apostol eh, pero nung dumating si Jesus, ayun, gumaling yung kanyang anak. May plano ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus din doon sa mga alagad, alam mo yung ganyang mga sitwasyon, yung mga mahihirap, yung mga matitindi, sabi ni Jesus, ito'y magagawa lamang sa pamamagitan ng panalangin. Kapanalig, pray. Kahit mahirap magdasal, pray. Kahit parang hindi maganda yung nangyayari, pray. Kahit may bad news kang narinig, pray. Kasi wala naman tayong ibang pupuntahan. Wala naman tayong ibang lalapitan. Magdasal ka. Continue to do good. At yung magandang ginagawa mo, yan ang magpapatunay ng iyong malalim na pananampalataya sa Diyos. At yung pananampalataya mo, kahit sinlaki ng butil ng mustasa, kayang-kaya mong utusan yung malabundok na problema, malabundok na pagsubok at hirap, sakit. Kayang-kaya mong utusan yan. Umalis ka dyan, lumipat ka dito. May plano si Lord sa akin. Maganda ang plano ng Diyos sa akin. Gagawin ko yung pinagagawa ng Diyos. Susunod ako sa Diyos. Susunod ako kay Jesus. Nananampalataya ako kay Jesus. Amen. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno
at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga tapat na yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin. Sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghanap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hinihiling namin, nawa mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nasa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kaalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapepan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po, kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo. May pananampalataya. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo
pagalingin kayo. Ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nananalig kay Kristo. Salamat sa Diyos. Isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo upang bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cervi et antiquum documentum novo cedat litui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti amut loque comporsit laudatio. Amen. Panem de cielo precisieis, Omne delectamentum in sea bentem. oremus. Deus que nobis ob sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, vita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus